Ang pagkakaintindi ko kasi sa worship, nung hindi pa ako Christian, parang simpleng kanta lang na papakinggan mo lang or titignan mo lang kung ano yung nasa script. Tapos, you go with the flow lang kung ano yung magigitara, gano'n. Siyempre, masarap pakinggan sa tenga. Parang pag nakikinig ka ng radyo, di ba? Parang mga kanta ng parokya, gano'n. Parang gano'n lang yung trip mo eh. Pero kasi iba na pag nalaman mo talaga yung tunay na worship. Ano na yun eh, kumbaga, you sing through your heart, hindi lang sa voice. So yun yung pagkakaintindi ko yung mga music. Dati yung pagkakakala ko sa worship, nag-church ka lang. Dati, akala ko yung worship, pupunta ka lang ng church. Yun na yung tinatawag na worship. Pagka kakanta ka, yun na yung tinatawag na worship. Pagka nakikisalamuha ka sa ibang tao, mga Christian din, yun na yung worship. Yun yung pagkakakala ko. Na yung worship, akala ko hanggang dito lang. Pero when I came to know Christ, but more and more, nung nakilala ko si God, ito pala yung worship. Yung worship pala yung meaning na, yun na yung lifestyle mo. Kung paano ka namumuhay, na nag-glorify mo si God. Yun na yung worship. Yun na pala yung meaning ng worship. Kung paano ka kumikilos, kung paano mo sinasabuhay yung mga natututunan mo sa Bible. Yun na pala yung tinatawag na worship. At kung paano mo nag-glorify si God. Ano sa akin para yung ano sa akin yung worship before yung message, di ba? Sa akin kasi before yung message, parang ano lang siya, yung gathering, to play song, then music ministry, mag-play song. Para sa akin yun na yung time ng worship. Ano lang siya, parang sabi nga dito sa message, di ba, yung parang response mo, kung ano sa'yo si God, ano yung ginawa niya para sa'yo. Pero para sa akin, through through singing, through dancing, pero hindi yung everyday life na tinutukoy ni Kuya Omar. Kaya yun para